Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na area kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Ngayon ng 2025 ay gaano na katagal ang ipinaghihintay para sa resulta ng application for Italian citizenship. Mayroon kang pagbabago o ganun pa din? 2 years galaang o 3 years talaga ang dapat na ipaghintay? Alin ka ang mas mabilis na i-process? Cittadinanza Italiana per residenza o Cittadinanza Italiana per matrimonio? Alamin natin ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Para ikaw ay maging isang ganap na naturalized Italian citizen, dapat na i-consider mo kung anong pipiliin mo na ipaprocess dahil sa iba-iba ang mga requirements, iba-iba ang mga qualifications at timeline na dapat na isaalang-alang ng isang aplikante. Ang dalawa sa pangunahing pinagpipilian para ikaw ay makapag-apply, makapag-process ka at maging ganap na naturalized Italian ay ang Cittadinanza Italiana per residenza at yung isa naman ay Cittadinanza Italiana per matrimonio. Ang malimit na pinaprocess para maging isang naturalized Italian citizen ay ang Cittadinanza per residenza. Doon pala ang sa termino na per residenza, ibig sabihin ay nakabatay ang pangunahing requirement sa kung ilang taon ng legal na naninirahan dito sa Italia. Kapag ang isang aplikante o residente ay tinatawag na isang cittadino non-komunitaryo o isang non-EU foreign citizen, ang requirement ay at least 10 years na legal residency sa Italia na dapat ay continuous at walang putol. Once na mai-envia na o makapag-present na ng application online, ang tempo na ipaghihintay ay hanggang 24 months o 2 years. At prorogabili pa o maaaring i-extend pa ng another 12 months or 1 year. Kaya nga kapag may nagtatanong kung gaano nga katagal ngayon ang ipinaghihintay ng resulta para sa application for Italian citizenship, ang tamang sagot ay up to 2 years at maaaring ma-extend pa ng hanggang 3 years. Yan ang magiging total, 2 to 3 years. Kaya nga mas madami sa atin na kapag naka 2 years na mula nung naipasok, nai-envia ang demanda online para sa Cittadinanza Italiana, ay mayroong natatanggap na garneng tipo ng komunikasyone or aviso mula doon sa official website bilang pagpapaalam, ipinapaalam doon sa residente na naproroga o na-extend ng another 12 months ang processing. So, another 12 months pa na siya ay maghihintay. Please take note ha, ang legend na iyan ay applicable doon sa mga nagpasok o nag-envia ng kanilang demanda mula doon sa date na December 20, 2020 and onwards. Ulitin natin ha, mula December 20, 2020 and onwards. Ibig sabihin ay paabante ng date na iyon. Kasi kung prima naman ng date na December 20, 2020, doon ka nagpasok o nag-envia ng iyong demanda para sa Cittadinanza Italiana, mas matagal ang processing noon dahil 4 years ang ipinaghihintay at in some cases ay mas matagal pa diyan. So sila yung mga dati pa na nag-apply ng Cittadinanza Italiana. So ang date ay pabalik ha, mula naman December 19, sabihin na natin, December 19, 2020, pabalik. Mas matagal ang processing noon. Paano naman kapag ang ipaprocess ay Cittadinanza Italiana per matrimonio? Ang pwede na mag-apply ng per matrimonio ay yung mga nakapag-asawa ng isang Italiano. O kaya naman, yung asawa nila ay dating Pilipino din o kaya naman ay Pilipina, tapos ay naging naturalized Italian na. So, naging Italiano na din o Italiana yung asawa. So, pwedeng mag-apply ng per matrimonio. Mas maigsi na panahon ang requirement para makapag-apply ng per matrimonio, hindi kagaya ng per residenza.
Kung ang requirement sa per residenza ay 10 years na legal na residency din sa Italia, ang sa per matrimonyo naman ay either na 2 years o kaya naman ay 3 years. Depende. Depende saan. Kapag ang asawa ng Italiano ay residente din sa Italia, 2 years lamang ang requirement. Meaning, 2 years mula ng ikasal doon sa Italiano or 2 years mula ng manumpa bilang isang Italiano yung iyong asawa. Dahil diyan, sa timeline na yan, ay pwede na mag-apply ng cittadinanza per matrimonyo. Samantalang kapag ang asawa ng Italiano naman ay hindi residente sa Italia o sa ibang bansa ang residensa noong asawa, nagiging 3 years naman ang requirement. So, mas matagal ng 1 taon. Tapos ay, bumababa naman iyan sa kalahati kapag ka nagkaroon o mayroong filye ang mag-asawa kahit pa by adoption. Meaning, yung 2 years dapat na ipaghihintay, nagiging 1 year na laang. Samantalang kung halimbawa naman na 3 years dahil hindi residente din sa Italia, so nagiging 18 months na laang. Pero, ang paghihintay ng processing, once na mai-envia na ang application online, ay parehas din ng sa per residenza na 2 to 3 years. Kapag ang application for Italian citizenship na per matrimonyo ay nai-envia mula sa date na December 20, 2020 and onwards, ang paghihintay na resulta ay hanggang 24 months or 2 years at maaari din na maproroga o ma-extend ng another 12 months or 1 year. Sa madaling salita, ang tagal ng ipinaghihintay para sa resulta ng application for Italian citizenship kahit na per residenza man or per matrimonyo man ay parehas na hanggang 24 months or 2 years at maaaring maproroga or ma-extend ng another 12 months or 1 year. Take note ha, magkaiba ang phrase na hanggang 2 years kaysa sa 2 years mismo. Kasi kapag ka sinabi na hanggang 2 years, maaaring mas mabilis or mas madali or mas maaga kaysa sa 2 years. Ay mayroon ng result. Samantalang kapag sinabing 2 years ay 2 years talagang eksakto at hindi maaaring mas mababa doon ang paglabas ng resulta. Sa application for Italian citizenship, hanggang 2 years ang tempo at maaaring ma-extend ng another 1 year. Kaya nga merong mga ibang aplikante na wala pang 2 years or meron pang ilan na 1 year pala ang meron ng result yung kanilang application. Lalo na kung mayroong avokato na nag-a-assist sa kanila. Mayroong nag-a-assist na avokato doon sa aplikante. Pero kung papipiliin sa dalawa, kung per residenza ka or per matrimonyo, ang mas mayroong posibilidad na mas maunang lumabas ang resulta at makatanggap ng dekreto di cittadinanza ay yung per matrimonyo kaysa sa per residenza. Yun raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na pinag-usapan natin sa video na are. Sana kung ganyan din ang iyong mga tanong ay nasagot sa video na are. At kung alam mo na makakatulong din are doon sa iba nating mga kababayan, sana ma-share mo rin sa kanila para maging informed din sila tungkol sa pinag-usapan natin sa video na ito. Maraming salamat sa panonood mo, maraming salamat sa pagsuporta mo. This is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!